Patuloy na may mga nakakalungkot na balita sa paligid natin. Lalo na pagdating sa pagka-suffocate sa mga livestock farm, at hindi ito dapat balewalain. Ang mga pinakakaraniwang kaso ay sa oras ng pagproseso ng dumi. Paulit-ulit ang mga aksidente kapag walang ingat na pumapasok ang mga tao para alisin ang mga amoy o maglinis. Suriin natin ang mga pag-iingat na pwedeng magprotekta sa iyo mula sa mga panganib sa masikip na espasyong ito. Ang saradong espasyo ay ang mga tangke sa pagsalo ng tubig, sewage tank, slurry pit, septic tank, o tangke sa pag-imbak ng pagkain, kung saan maaaring hindi sapat ang ventilasyon at o may pa ng mga mapanganib na gas, at pwedeng kapusin ng oxygen sa anumang oras. Ano ang pagka-suffocate? Tumutukoy ito sa kalagayan kung saan hindi normal ang supply ng oxygen sa katawan. Posible lang ang mga karaniwang aktibidad kapag may sapat na oxygen. Kung kulang ang oxygen sa hangin, kulang ang oxygen sa ating katawan, na nagdudulot ng pagka-suffocate. Nagsisimula ang panganib kapag mas mababa sa 18% ang konsentrasyon ng oxygen sa hangin. Kapag mas mababa sa 16%, maaari kang makaranas ng pagbilis ng paghinga at pulso, sakit ng ulo at pagkaduwal. Kapag mas mababa sa 10%, maaaring mawala ng malay o pagduruwal. Kapag mas mababa sa 8%, maaaring kaagad na mahimatay, at maaaring pumanaw sa loob ng 7 hanggang 8 minuto. Kahit na mailigtas, maaaring magkaroon ng mga epekto gaya ng depekto sa pananalita, depekto sa paggalaw, makitid na paningin, hallucination, pagiging makalimutin, mga hindi karaniwang katangian sa personalidad, at iba pa. Ang hydrogen sulfide, isang mapanganib na gas na napakahalagang bantayan sa mga livestock farm, ay isang nakakapinsalang gas na natural na nabubuo sa organic na pagkabulok. Sa mabababang konsentrasyon, amoy bulok na itlog ito, at sa matataas na konsentrasyon, pinaparalisa nito ang pang-amoy, na ginagawang imposibleng matukoy ang mga amoy. Dahil mas mabigat ang hydrogen sulfide kaysa sa hangin, madali itong naiipon sa mabababang espasyo o saradong espasyo gaya ng mga tangke sa pag-imbak ng tubig, slurry pit, o manhole. Nagdudulot din ito ng iritasyon sa mga mata at daanan ng hangin sa mga antas na higit sa 10 ppm, pinaparalisa nito ang pang-amoy sa mga antas na higit sa 150 ppm, at maaaring humantong sa pagkawala ng malay o pagpanaw ang ilang paghinga lang sa antas na higit sa 660 ppm. Sa mainit na panahon, bumibilis ang fermentasyon ng dumi at tumataas ang dami ng hydrogen sulfide, kaya sa tag-init, dapat na mas masinsinan ang pamamahala sa kaligtasan tulad ng ventilasyon at pagsukat sa gas. Nangyayari ang karamihan sa pagka-suffocate dahil hindi alam ng mga manggagawa na mapanganib ang kanilang espasyo. Kaya ang pagtukoy at pag-uuri sa mga mapanganib na espasyo sa ating mga bukid ang unang hakbang sa pagpigil ng kapahamakan. Kapag natukoy na ang saradong espasyo, dapat makita ng manggagawa na isa itong saradong espasyo at mabigyan siya ng babala. At kapag nagtatrabaho sa saradong espasyo, dapat paunang magbigay ng pamprotektang kagamitan. Kasama dito ang mga panukat sa konsentrasyon ng gas, ventilador para sa ventilasyon, air respirator, at mask para sa supply ng hangin. Dapat na palaging available at pinapanatili ang pamprotektang kagamitan. Dagdag dito, kinakailangan ng regular na edukasyon at pagsasanay sa kaligtasan para sa mga manggagawa at tagapangasiwa na nagtatrabaho sa mga espasyo na may panganib ng pagka-suffocate, gaya ng paggamit ng mga panukat ng konsentrasyon ng gas at sa lugar ng trabaho, first aid kung may aksidente at rescue kung may emergency,
at paano suotin at gamitin ang iba't ibang pamprotektang kagamitan. Ngayon, suriin natin ang paraan sa kaligtasan kapag nagtatrabaho sa saradong espasyo. Una, bago magtrabaho sa isang saradong espasyo, dapat sukatin ang konsentrasyon ng oxygen at mga mapanganib na gas. Tumutukoy ang angkop na hangin sa hangin na may mga antas ng oxygen na 18% hanggang 23%. 5% hydrogen sulfide na mas mababa sa 10 ppm, carbon monoxide na mas mababa sa 30 ppm, at carbon dioxide na mas mababa sa 1.5%. Pangalawa, para maayos na panatilihin ang kondisyon ng hangin sa saradong espasyo, mahalagang gumamit ng ventilador para sa ventilasyon bago magtrabaho para ganap na magkaroon ng ventilasyon. At patuloy na mag-ventilate habang nagtatrabaho para panatilihin ang angkop na kondisyon ng hangin. Pangatlo, dapat tiyakin ng mga manggagawa na magsuot ng mask na naglalabas ng hangin o air respirator bago magtrabaho. Sa mga lugar kung saan mas mababa ang mga antas ng oxygen sa 18%, hindi nakakatulong ang gas mask, kaya tiyaking magsuot ng air respirator o mask sa paghinga. Pang-apat, magtalaga ng tagapangasiwa sa lugar ng trabaho para tiyakin ang patuloy na kaligtasan ng mga manggagawa. Dapat na malapit na makipag-ugnayan ng tagapangasiwa sa mga manggagawa at maging handang kaagad na tumugon sa mga emergency. Kung magkakaroon ng aksidente sa trabaho, iulat ito kaagad sa isa-isa siyam, at makipag-ugnayan sa tagapangasiwa para ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Kung pupunta ka mismo para mag-rescue, gumamit ng kagamitang pangkaligtasan gaya ng respirator. Hindi ka dapat kailanman pumunta sa isang saradong espasyo ng damit lang ang suot mo. Pagkatapos mag-rescue, dapat kang kaagad na pumunta sa ligtas na lugar para magbigay ng first aid gaya ng CPR. Pagkatapos ng operasyon, dapat suriin at linisin ang pamprotektang kagamitan. Mahalaga rin na suriin ang kondisyon ng kalusugan ng manggagawa para makita kung may anumang hindi karaniwang sintomas gaya ng pagkahilo, pananakit ng ulo, pagduruwal, at iba pa. Para mapigilan ang pagka-suffocate, nagpapaupa ang ahensya sa kaligtasan at kalusugan ng Korea ng mahahalagang kagamitang pangkaligtasan gaya ng mga panukat ng konsentrasyon ng compound gas, portable na ventilador para sa ventilasyon, at air mask ng libre. Mapipigilan ng trabaho sa saradong lugar ang mga pinsala sa tao sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay sa kaligtasan, voluntaryong pakikilahok ng mga may-ari ng planta at manggagawa, at pagsunod sa mga proseso sa trabaho. Sinasabi ng ilang tao, mangyayari ba yan sa akin? Nagsisimula ang aksidente sa masyadong kampanteng pag-iisip na, mabilis lang naman, walang magiging problema. Ang pinakamagandang pangako sa mundo ay ang sundin ang mga panuntunan sa kaligtasan.